Sa palagay mo ba ay hindi epektibo ang hula hoop sa pagbabawas ng taba sa tiyan? Ngayon ay susubukan ko ang dalawang sikat na hula hoop sa merkado upang ipakita sa iyo ang pagkakaiba. Ang mga bentahe ng tradisyonal na mga singsing ay kadalasang masyadong pamilyar, madali nating magagamit ang mga ito. Nakakatulong din ang hula hooping sa masahe at pagre-relax sa baywang kung saan matatagpuan ang maraming mahahalagang acupuncture point. Naghuhula hoop kami hindi lang para sa masahe, kundi para makatulong din sa panunaw. Ngunit kawalan tradisyonal singsing masyadong matigas at mabigat, nagiging sanhi sakit baywang. Sa malambot spring hula hoop, iba. Mahigit kalahating taon akong nagsasanay hula hoop at kasalukuyan gumagamit ako malambot spring hula hoop. Ito ay gawa sa malambot na spring material kaya kapag nag-ehersisyo ay hindi ito magdudulot ng sakit o discomfort sa baywang at hindi ito madaling malaglag. Pakiramdam kapag nag-ehersisyo komportable tulad ng pagpapamasahe sa baywang kumpara sa tradisyonal na singsing. Ang malambot na spring hula hoop ay nagsusulog ng mga kalori nang mas epektibo sa parehong tagal ng panahon. 30 minuto ng tradisyonal na hooping ay hindi kasing husay ng 10 minuto na may malambot na spring hoop. Tradisyonal na singsing umaasa sa pagkawalang kilos, habang malambot na singsing nangangailangan mas aktibong kalamnan baywang. Nakakatulong magsunog taba ng epektibo humihigpit iyong figure, nagbibigay iyo ton katawan pagkatapos mawalan timbang. Regular ko pa rin ginagamit ang bracelet na ito araw-araw. Dapat mo ring subukan ito at makikita mo ang malinaw na resulta.